Horror Stories by Forest Secrets. May isang abandonadong ospital sa Manila na kahit ang mga pulis at barangay tanod ay ayaw nang lapitan kapag gabi. Hindi dahil sa mga holdapper o kriminal, kundi dahil iyon sa mga residente. Tuwing 12:00 ng gabi ay may naririnig daw silang mga pasyenteng humihingi ng tulong. Mga boses na sumisigaw ng nurse, tulungan mo ako. Pero ang mga ospital na yon ay 20 taon nang sarado at ang mga pasyenteng naririnig nila ay matagal nang patay. Subalit isang gabi, may 3 vlogger ang nagdesisyong pumasok sa loob at may isang bagay silang nalaman na sana ay hindi na lang nila ginawa. Taong 1998, isang malaking sunog ang nangyari sa ospital na ito. Nagsimula raw ito sa ICU, ward sa 3rd floor. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang apoy. Ang problema, marami sa mga pasyente ay hindi makagalaw. Naka-oxygen, naka-dextrose, nakakabit sa makina. Ayon sa mga ulat, mahigit 20 pasyente ang nasunog ng buhay. Pagkatapos ng trahedya, nag-umpisa ang mga kakaibang pangyayari. Mga nurse na nakakarinig ng tumatawag sa kanila kahit walang tao. Mga doktor na nakakakita ng mga pasyente sa hallway na biglang nawawala hanggang sa tuluyan ng isara ang ospital. 11:00 naman ng gabi, dumating sina Mark, Jason at Lisa. Mga content creator sila na gumagawa ng urban exploration videos. Para sa kanila, perfect sa content ang abandonadong ospital. Ang sabi ni Mark ay magbabiral daw yon. Itinulak nila ang kalawanging gate. Pagpasok nila, parang ibang mundo ang loob. Madilim, mabaho, at parang may nakatingin sa kanila mula sa bawat kwarto. Habang naglalakad sila sa hallway, biglang napansin ni Lisa ang isang bagay sa dulo ng koridor. May aninong nakatayo doon, mukhang tao. Mahaba ang hospital gown, subalit hindi gumagalaw. Pagtutok naman nila ng flashlight ay wala naman. Habang paakyat sila ng hagdan, biglang naging sobrang lamig ang hangin. Parang may aircon, kahit wala namang kuryente ang ospital. At doon nila narinig ang unang boses. Mahina, mahapdi, parang nahihirapang huminga. 2 beses na narinig nila ang salitang nurse. Tumigil sila, tahimik, pero narinig nilang muli. Tulungan mo ako. Pagdating nila sa 3rd floor, nakita nila ang isang pintuan sa room number 309. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Mula sa loob ay may narinig silang parang humihinga. Guys, hindi na nakakatuwa to. Ang saad ni Jason, pero itinulak pa rin ni Mark ang pinto. Sa loob ng kwarto, may isang hospital bed. At sa ibabaw nito, may nakahiga na pasyente. Nakatalikod sa kanila, hindi gumagalaw, at dahan-dahang lumapit si Mark. Habang tinututok naman ang kamera, biglang umupo ang pasyente. Mabagal at putol-putol ang galaw. At nang lumingon ito, nakita nila ang mukha. Sunog, walang balat,
subalit nakangiti ng nakakatakot. Napaatras sila pero napansin ni Lisa ang isang bagay. Hindi lang isa ang pasyente. Sa paligid ng kwarto, may mga anino na nakatayo. Mga pasyente, mga katawan na sunog, mga mukha na deform. Lahat sila nakatingin sa tatlo. Ang huling video ay tumakbo sila palabas ng kwarto. Pero habang tumatakbo sa hallway, ay narinig nila ang sabay-sabay na sigaw. Parang dose-dose ng boses at biglang nagsara ang pinto ng hagdan. Ayon sa ulat ng pulis, 3 araw bago matapos ang insidenteng iyon, ay natagpuan ang kamera nila Mark sa loob ng ospital. Pero wala na ang 3 vlogger. Hindi na sila nakita kailanman. Subalit may isang bagay sa footage na hindi maipaliwanag. Sa huling minuto ng video, makikita si Mark na humihinga ng mabilis sa hallway at may mga kamay na lumalabas mula sa dilim. Ang mga kamay na sunog. Mga kamay ng pasyente. Hinatak siya pababa habang sumisigaw siya ng tulong. At bago tuluyang mawala ang video, ay may isang boses na malinaw na narinig. Hindi boses ng tao, hindi rin boses ng multo. Isang boses na sabay-sabay nagsalita ng, "Ikaw na ang nurse namin ngayon." At hanggang ngayon nga, ang sabi ng mga dumadaan sa abandonadong ospital, tuwing hating gabi ay may naririnig silang lalaking sumisigaw ng tulong mula sa 3rd floor. Pero ang mas nakakatakot, ang boses daw nito ay parang galing sa kamerang re-record. Kung may narinig kang tumawag sa iyo sa isang abandonadong lugar, huwag kang sasagot dahil minsan hindi na tao ang tumatawag. 12:00 ng gabi nang bumiyahe si Mang Nestor pauwi. Mahigit 20 taon na siyang jeepney driver sa probinsya. Sanay na siya sa gabi, sanay na rin siya sa mga kakaibang pasahero. Pero may isang gabi na hindi niya kailanman makakalimutan. Tahimik ang kalsada noon. Iilan lang ang ilaw ng poste at halos wala ng sasakyan. Habang papalapit siya sa isang lumang tulay, ay may nakita siyang isang babae sa gilid ng kalsada. Nakasuot ito ng mahabang puting damit. Nakataas ang kamay nito para pumara. Huminto si Mang Nestor. Dahan-dahang sumakay ang babae sa likod ng upuan. Hindi ito nagsasalita. Hindi na rin siya nagsabi kung saan siya bababa. Tahimik lang ito. Habang nagmamaneho si Mang Nestor, ay napatingin siya sa rearview mirror. Nakita niya ang babae na nakatungo lang ito. Mahaba ang buhok, pero natatakpan ang kanyang mukha. Medyo kinabahan na siya, pero binaliwala lang niya yon. Marami na siyang pasahero noon. Pagkalipas ng ilang minuto ay napansin niya ang isang bagay. Hindi gumagalaw ang babae, ni hindi man lang siya humihinga. Ang mas nakakatakot, napatingin ulit si Mang Nestor sa salamin. Sa pagkakataong ito ay dahan-dahan nang nagtaas ng ulo ang babae at doon niya nakitang wala itong mukha. Parang itim na butas lang ang dapat na mukha nito. Napaprenong bigla si Mang Nestor sa sobrang takot. Paglingon niya sa likuran, wala nang tao sa upuan. Pero may naiwan, isang bakas ng paa sa sahig ng jeep. Papalapit ito sa kanya. Biglang may kumatok sa bubong ng jeep.
Para bang may naupo sa taas. Nanginginig si Mang Nestor. Narinig niya ang isang mahinang boses sa likod. Manong, hindi pa po ako bababa. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ang babae. Nakaupo ito sa tabi na niya. Ngunit sa pagkakataong ito ay may mukha na. Pero ang mukha ng babae ay duguan, basag ang ulo at ang mga mata niya ay nakatitig diretso kay Mang Nestor. Kinabukasan, natagpuan ang jeep ni Mang Nestor sa tabi ng lumang tulay. Nakaandar pa ang makina, pero wala na si Mang Nestor. Ang tanging nakita lang ng mga tao sa loob ng jeep ay basang bakas ng paa. At sa salamin ng jeep, may nakasulat gamit ang dugo. Salamat sa sakay. At simula nga noon, may mga driver na nagsasabing may babaeng pumapara sa tulay tuwing 12:00 ng hating gabi. Nakasuot ng puting damit at kapag sumakay siya sa jeep mo, hindi ka na makakauwi.